Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Atin bigyan ng reaksyon itong kampanya ni Donald Trump sa Iran, ang tinatawag na Epic Fury. Ano ba talaga ang mga ginamit dito sa pag-atake na ito? Bakit napakadali, napaka-swift, napaka-effective, napaka-precise ng kanilang pagtatarget ng dapat lang nila targetin? Kaya dito sa video ito ay atin panoorin ang mga assets na ginagamit ng Amerika. So ito yun, no? Operation Epic Fury. Well, ginamit nila B-2 stealth bomber. Napakatindi stealth bomber yan eh. F-22 Raptor fighter jets. F-35. Ito yata yung vertical takeoff. At gumagamit din sila ng iba pang mga surveillance airplane. Of course, submarino na mayroong dalang mga Tomahawks missile at Lucas drone. Ito yung drone na kinopya ang design sa Iran pero mas matindi ang payload. At ang matindi nito, ito yung tinatawag na Star Wars kind of weapon. Ito yung special capabilities we can't list here. Ayan, nakadilaw. Mayroon daw ginamit na armas ang Amerika na wala sa listahan. Yun yung sinabi nila na Star Wars weapon na galing daw sa kalangitan yan eh, na hindi nakikita. Kaya sabi ni Trump noon, they don't know what hit them. Yun nga. Kasi tinamaan sila na hindi nila alam eh. Kasi nga mayroong bagong weapon ng Amerika na top secret. Hindi pinapaalam, baka kopyahin na naman ng China at Russia. So ito yung special capabilities we can't list here. So ito atin na pakinggan. Ang Cyberspace Command. Iranian pilots never scrambled. Ground crews remained idle as radios fell silent. Command posts lost contact. And early warning networks disappeared from Ayun, so Iran. ito yung nangyari ng araw na yun. Wala silang masagap sa radar. Parang ordinaryong araw lamang. Pero ang nangyari, sabog doon, sabog dito, sabog doon sa unahan, sabog sa likuran, sabog ang tumbong eh. Sabog ang mga puwitan ng IRGC, sabog ang puwit ni Ali Khamenei noong unang araw. Iba kasi Robin Padilla pag nandun, baka sabog din oh. Baka Ali Khamenei yan eh. So ito na nga, bakit kahit radar na napakagaling ng radar ng Iran eh, kasi made in China at made in Russia yan. Lahat ng electronics ng Iran, modern warfare, gawa ng China at Russia. Kaya siyempre, sabi ng China, kami ang pinakamagaling sa electronics. Sa guni-guni. Sabi rin ng Russia, magaling din kami. Sa Russia, medyo okay ako eh, na magaling nga sila. Pero kapag China ang magsabi na magaling sila, ay parang ayaw eh. Parang hindi. Siyempre, kapag kusina ang pinag-usapan natin, mga noodles, ramen, at mga pansit, magaling ang China diyan. Walang ano diyan, duda. Pero kapag atin pag-usapan ang warfare, American technology versus China. Bakit ilagay natin sa versus China? Wala nga yung China, wala kakwinta-kwinta yan eh. Ang nasa equation lang ay Amerika versus Russia. Yung China ay ano lang yan, kasing level lang yan ng North Korea. So dapat magbakbakan North Korea at China, pareho silang mga nangungupya lamang at parehong mga palpakis. Pero kapag warfare capabilities, undisputed, Amerika talaga number 1 eh. Number 2 dyan ay Russia. Pero, nandyan pa ang Japan eh. Tahimik lang ang Japan. Ang Japan ngayon ang nag-perfect ng railgun na tinatawag railgun. Gamit doon ay kuryente lang. Meron ding ang Japan, yung laser beam technology. Pero pinaka number 1 sa Japan ay railgun, walang pulbura, mura lang ang bala niyan. Kasi ginagamit kuryente.
para lalabas yung projectile, yung missile, ay walang pulbura, kurinti lang. So, Japanese technology yon. Ang Japan, hindi nag-claim na magaling sila eh. Ang nag-claim ay China. Ngayon, meron pa sa Europe, Germany na pagagaling. During World War II, Germany ang pinakamagaling na mga kagamitan sa giyera. Kaya hindi naghambog, hindi nag-boast ang Germany na magaling kami. Magaling talaga ang Germany. Kaya nga, sa World War II, tinalo muna ng Germany ang Russia eh. At nang tumulong ng Amerika sa Russia, tsaka nanalo ang Russia versus Germany. Dahil sa Amerika ngayon, kinakalaban ng Russia ang Amerika eh. Noong World War II, tinutulungan siya ng Amerika. Ang Japan ay kalaban ng Amerika, pero ngayon magkaibigan naman. Parang baliktad eh. Okay, so balik tayo dito sa video na bigyan natin ng reaksyon. CENTCOM later confirmed that opening moves came from U.S. Cyber Command and U.S. Space Command, layering non-kinetic effects that disrupted, degraded, and blinded Iran's ability to see, Okay, communicate, so itong or even unang palang attempt to fight salvo, back. yung unang pag-atake ng Amerika ay galing sa Space Command. Galing sa kalawakan, sa satellite. Kaya sabi nila ay mayroon ngang something na top secret weapon ang Amerika. Baka ito na yung sinabi ni Donald Trump noon na i-develop niya ang Star Wars project ni Ronald Reagan. Kasi si Ronald Reagan ang nag-umpisa niyan, Star Wars project. Ibig sabihin mga laser yun. Baka death from the sky, no? Yung laser na biglang tatama sa iyo na hindi mo alam. Kaya ito yung nakalista dito sa Central Command na isa sa mga asset na ayaw nilang sabihin kung ano yun. Ang sabi ng mga war analyst ay baka ito na yung tinatawag na Star Wars weapon na bago lang. Walang pangalan eh. Kaya haka-haka lang siya. Okay, balik tayo sa balita. General Dan Kane called it the first mover advantage, and it was executed with such precision the regime's integrated air defense system collapsed before a single bomb fell. Then comes a single line that hints at something more, and special So meron ng capabilities special we can't capabilities list na here. hindi nila pwedeng isulat dyan sa mga lista ng military asset ng Amerika na ginamit ngayon sa Iran War. Top secret talaga yan kasi nandyan ang China eh. Ang China ay meron niyang spy dyan sa loob ng Pentagon, sa loob ng White House. Kaya kung mayroong mga sekreto dyan, sigurado yung spy ng China ay nangunguha na dyan ng sekreto. Kaya hindi nila ipalabas yan. So top secret nga siya. Sabi ng Central Command ng Amerika ay ang unang pag-atake ay galing pala sa satellite sa space. Kasi na lahat ng radar o radar ng Iran ay nagmalfunction lahat. Walang na-detect. Walang nakikita. At bigla na lang may sumabog. Tapos lahat, di ba? Pati ang kanilang Diyos. Nakakala hindi siya tatablan. Tapos eh. Kaya, ano kaya itong special capabilities na hindi pwedeng ipakita ng Amerika, mga kababayan? Meron ba kayong haka-haka dyan? Meron ba kayong wild guess? Meron ba kayong alam sa kung ano bang klaseng weapon yan? Ako sa palagay ko ay di ba? Meron yata silang Skylab sa kalangitan na merong laser beam sa itaas na ititira sa mga di ba? Sa mga kagamitan ng Iran para magmalfunction lahat. Parang alien technology, no? Noong 1980s, dumaan ang UFO dito sa amin. Kwento to ng nanay at tatay ko. Pagdaan ng UFO na napakarami, ay biglang brown out ang syudad namin. Biglang brown out, yung mga TV nag-off. Lahat ng electronics ay na-off nang dumaan ang mga UFO. So parang ganun ang nangyari sa Iran. Parang may dumaan na mga UFOs na unidentified flying objects na mga alien. Parang alien technology ang ginamit ng Amerika. So ano sa palagay niyo mga kababayan? Pag-comment na lang sa ating comment section down below. At sa mga bago pa
lamang sa channel. Maraming salamat sa pag-subscribe. Hanggang sa muli. Paalam at ingat ang lahat.